Hallelujah, 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 Hallelujah. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ang ilang katao, ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng mga ilang iskribang naroon. Nilalapastanganan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali ang sabihing ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka. Dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. May dinala ka na ba kay Jesus? Minsan yun ang magandang tanong sa atin bilang mga Kristiyano. Madali tayong lumapit kay Jesus. Gusto nating lumapit kay Jesus. Pero minsan sa buhay mo, bago mo nakilala si Jesus, bago ka napunta ng Quiapo, may nagsabi sa iyo tungkol dito. May kaibigan ka, kamag-anak na sinama ka papunta rito at pinakilala ka sa Nazareno. Sa atin ng Ebanghelyo, may isang paralitiko po na dinala ng mga tao. Hindi kayang lumapit ng paralitiko, pero may mga kasama siya na sila ang lumapit sa kanya. Sila ang nagbitbit sa kanya. Minsan maganda rin para sa atin bilang Kristiyano, hanapin yung mga tao na magbibitbit sa atin palapit sa Panginoon. Sila yung mga ilapit mo sa buhay mo. Yung alam mong ilalapit ka sa Panginoon o nilapit ka na sa Panginoon. Hindi yung taong ilalayo ka sa Panginoon. Yun yung medyo bawas-bawasan mo sa buhay mo. Hindi yung tao na lahat yata ng pangit sa mundo ay ibinibigay sa iyo. Dadaling ka pa sa kasalanan. Sabihin, huwag ka na magsimba. Kain na lang tayo. Huwag ka na magsimba. Inuman na lang tayo.
Huwag ka na magsimba. Sugal na lang tayo. At ang mga gatong tao, ang sanang bawas-bawasan natin sa buhay natin. Dahil nilalayo tayo sa Panginoon, at pag lumalayo tayo sa Panginoon, nawawalan tayo at tila lumalabo ang kabuluhan ng ating buhay. Hindi po ba? Kung lumalayo tayo sa Panginoon, parang bakante yung buhay natin, para may kulang. At sinusubukan nating hanapin ito sa iba't ibang bagay. Kaso nga lang, hinahanap natin yung pupuno ng kulang natin sa maling lugar. Pero alam naman natin at naranasan natin na kung ang Panginoon ang nakita natin sa buhay natin, yung tila ay kulang sa loob natin, napupuno at umaapaw pa. At siguro ito maganda rin sa atin bilang Kristiyano, na hayaan natin na ang Diyos ang pumuno ng ating buhay. Huwag nating isantabi ang Panginoon. Siya ang piliin natin lagi. At piliin natin ang mga tao sa buhay natin na ilalapit tayo sa Diyos na nagmamahal at kumakalinga sa atin. At maganda ring imbitasyon sa atin sa paglago natin sa pananampalataya na tayo din naman ay akayin ang kapwa natin palapit kay Jesus. Minsan, pangit kapag yung taong nagdadasal pa at laging nasa simbahan, siya pa yung number 1 na chismosa sa magkakaibigan. Wala ho talagang lalapit kay Jesus niyan. Sasabihin ng taong yun, bakit kaya ganun siya? No? Dasal siya ng dasal, simba ng simba, di naman nagbabago, di naman bumabait, palaway pa. Ano bang meron sa simbahan? Di nga makapunta ron, nagiging ganyan pala. Sana yung ating pagkilala kay Jesus, paano tayo inilapit kay Jesus, ay magdulot din sa atin ng pagbabago ng puso at ng buhay. At pag-level up natin at paglago natin sa pananampalataya, tayo naman ang mag-akay ng iba palapit kay Jesus. Akayin natin sila sa pamamagitan ng ating pagsisikap na isabuhay ang ating pananampalataya. Hindi ba mas maganda kung ganito? Ang sasabihin sa ng mga kaibigan mo, tao sa paligid mo, bakit anong meron sa kanya? Simula nung nagsisimba na yan, hindi na siya chismosa. Bakit ganyan na siya? Simula nung nagsisimba na siya at naging deboto ng Nazareno, hindi na siya laging galit. Mahinahon na siya. Hindi na siya palaaway. Bakit ganun kaya siya? Simula nung naging deboto siya ng Nazareno, napunta sa Quiapo, kinakausap na kami, hindi na sa cellphone laging nakatingin. Ang tao na nakakakilala kay Jesus, nagbabago ang buhay. At sa pamamagitan ng pagbabagong buhay niya, naiaakay din niya ang kapwa niya palapit kay Jesus dahil nagiging saksi siya ng mabuting balita. At ito po sana ang ating nais. Ito din po ang hamon sa atin ni Jesus Nazareno sa araw na ito. Na ang ating mga narinig, ang ating pinagnilayan sa loob ng simbahan, ay dalhin natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ating narinig at pinagnilayan sa simbahan, sana ay maging paraan din ng pag-akit natin sa iba na hindi pa nakakakilala kung sino ba talaga si Jesus. O marahil sa mga tumalikod na sa pagmamahal kay Jesus. Ang ating pagsasabuhay ng pananampalataya ang siyang paraan natin para sila ay akayin palapit kay Jesus.
Tulad ng mga tao, inakay ang paralitiko palapit kay Jesus at siya ay gumaling. Nawa po tayo bilang mga Kristiyano at nagmamahal kay Jesus, akayin din ang kapwa natin palapit sa Diyos na nagpapatawad ng kasalanan at nagmamahal sa atin. Amen.